days I held on tight, every prayer whispered through the night. Distance tried, but love stayed strong. Hey Lord, di kami. Ayan! Part 2. Another about reporting of marriage certificate. Specific doon sa Hong Kong na mga kinasal. Ayan, hindi to guys sa Pilipinas ha, na kinasal ka, huwag ka mag-report. Ayan, sa High Court. Kasi sa atin naman sa Pilipinas ay iba. Yun. Okay, so sa mga bago pa sa aking YouTube channel, please, sa mga hindi pa subscribe, please subscribe, like, share, comment, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga videos. So, ang aking sinishare dito ay based in my experience at hindi ako nag-share dito ng mga hindi ko na experience. Ayan, so, kaya, huwag kayong maniwala sa mga nag-share. So, ganun, joke lang. Na hindi nila na-experience. Ano yun? Fake yun guys. Okay. So, okay. Paano ba mag-report ng paano? Or ano? Ano mga kailanganin? Or kailangan ba mag-report ng ating marriage certificate sa Philippine Consulate? Okay. So, imagine natin na nag-report na tayo ng ating birth certificate. O hindi. Marriage certificate. Sorry. Imagine natin nag-report na tayo today. Kinasal tayo kahapon, nag-report tayo ngayon. So, after 2 days, makukuha na natin yan. So, ito ay specific kung yung partner mo ay Filipino, of course. Kung Filipino ka, report ka ng marriage mo sa Philippine Consulate or Philippine Embassy. Ano bang term dapat? Okay, so, ito guys, plan ko naman talaga na mag-report. Pero, kasi nauna kami sa High Court, nauna kami mag-report sa High Court, and then, kinuha nila yung aming original na marriage certificate doon sa High Court. Kinuha nila ito. So, babalikan pa namin after ng 2 days. So, para malaman namin kung ano yung dapat gagawin, nag-assume kami na okay lang na mag-report kami doon sa Philippine Embassy. Yun naman talaga ang nakaplan na. Pero, sad to say, nung pumunta na kami doon sa Philippine Consulate, ay hinanapan kami ng aming hinanapan kami ng aming marriage certificate na original. Oh. So, yun ang sinasabi ko sa inyo na kung kaya nyo kumuha ng 2 kopya ng marriage certificate sa mismong registry o registrar na yon na pinakasalan, yung nagpakasal kayo doon, halimbawa sa Cotton Drive kami kinasal, kung kaya nyong kumuha or mag-ask kayo ng favor na 2 kopya ang hingin nyo, much better. Kasi, pag mag-report kayo doon sa High Court, ay kukunin nila yung inyong kukunin nila ang inyong marriage certificate na original. Titingnan nila. Hindi naman lang kukunin, titingnan nila. So, kaya naman yun. After 2 days, kung kukuhanin nyo yung inyong report of marriage certificate sa High Court, kasi bibigay naman sa inyo talaga yun, saka kayo mag-report sa Philippine Embassy if you want to report your marriage in the Philippine Embassy. So, ako kasi, plan naman talaga namin yun, kundi namin alam na kailangan pala yun ipapakita. So, naibigay na namin doon sa High Court. So, sabi doon sa counter, tiningnan, saan yung ano nyo, yung marriage certificate. So, pinakita ko lang yung scan copy. Meron naman kami scan copy, guys. Pero, hinihingi nila yung original. So, sinabi ko na andoon sa High Court. Ay, ma'am, kailangan namin ng ganito. And ito pa, guys. Kung gusto nyo talaga mag-report sa Philippine Embassy sa Hong Kong para mag-record kayo, ang advantage nito, pag doon kayo mag-report, ay mabilis lang mag-a-appear sa PSA sa Pilipinas. Pero kung dito kayo mag-report sa Pilipinas, aabutin daw ng 3 to 4 months ma-release or lumabas yung report of marriage na married ka na. Yun. So, much better kung gusto nyo mag-report talaga doon sa bansa na kung saan kayo kinasal. Halimbawa, ako sa Hong Kong, din sa Hong Kong kayo mag-report na sa Philippine Embassy or Philippine Consulate. Yan. Okay, so ito pa yung pinaka-requirements, guys. And sabi ko, hindi na lang ako mag-report kasi in the first place, wala yung aking original na
marriage certificate kasi naandoon sa High Court. And then, kung makuha na namin yan, the next day, ay uuwi na rin kami ng Pilipinas. So, wala na kaming time. And then, chinek niya yung aking mga papel, kumpleto naman. Yung missing lang ay yung aking marriage certificate na andun sa High Court. And second, yung kulang ay hindi naka-apostil. Ayan, yun guys ha. Dapat kasi, ayan na naman tayo, no? Dapat kasi nakalagay naman yun para alam naman ng mga aplikante, no? Na kailangan pala ipa-apostil dito sa Pilipinas. So, kailangan sa Pilipinas mo ipa-apostil yung inyong mga papel kasi sa embassy hindi naman pwede. Pilipinas talaga. So, ipa-apostil nyo guys ang inyong birth certificate, ang inyong, ano pa ba, Senomar, kung annulled kayo, yung inyong court documents, ipa-apostil yan. Dadalhin nyo pagpunta nyo ng Hong Kong at kung gusto nyo mag-report doon, yun ang ipapakita nyo sa Philippine Embassy. Ayun ang nalaman ko guys, based in my experience, this 2025. So, hindi ko lang alam kung nagbago na, pero alam ko yun kasi yun ang hiningi sa akin. Chinek lahat, kumpleto, pero hindi siya naka-apostil, so hindi pwede. Plus, yung original natin na marriage certificate from Hong Kong, yun ang hiningi. So, sabi ng sa window doon, kung gusto mag-report ma'am, balik na lang kayo, tapos kumpletuhin nyo yung inyong mga papel na naka-apostil. Ayan. So, inisip ko at isip ng ilang times, sabihin natin 1,000 times, ba't ko ba kailangan mag-report? Ano ba yung advantage? Ayan. So, sasabihin ko sa inyo, bakit ako hindi mag-report? Bakit ako hindi mag-report ng aking marriage certificate sa Pilipinas? And kailangan ko rin ng inyong mga sagot, ang inyong mga opinion, ang inyong mga suggestion. Bakit ba kailangan mag-report? At bakit ba hindi na kailangan mag-report? O, binigyan ko pa kayo ng task, no? Bakit ba kailangan mag-report? At bakit ba, kung hindi kailangan mag-report, ano ba yung advantage at disadvantage na hindi kailangan mag-report ng marriage certificate natin o marriage status natin sa Pilipinas? Okay, so yun lang ang ating video for today. At sa sunod na video, ay itatalakay natin o i-share ko sa inyo guys kung magkano lahat yung nagastos namin. From the appointment and from finish na kinasal na. Okay, at magkano ba lahat yung mga nagastos kung gusto natin magpakasal sa ibang bansa o specific doon sa Hong Kong. So, sasabihin ko sa inyo isa-isa kung magkano ang bagastos ng couple, ng isang Pilipina at isang foreigner na gusto magpakasal sa Hong Kong. So, in my next video, yun ang ating i-share. Bye! Thank you so much. And kung meron kayong suggestion, opinion, and clarification, just comment below. Thank you so much and see you in my next vlog. Bye!